Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Merong chismis ngayon na si Senator Trillanes ay pipiliin at gawing Secretary of DILG. DILG Secretary, ayon sa mga chismis sa internet, ay Senator Trillanes nga ang gawing Secretary of Department of Interior and Local Government ng Administrasyong PBBM. Kaya ano ba ang hatid nito kapag nangyari? Ano ang mangyayari sa mga Duterte, kay Digong, kay Pulong, at sa mga nakalaban ni Trillanes? At alam naman natin na ito'y nemesis ni Digong, si Trillanes, kung saan ay ilang taon na rin ito na naghabol sa mga Duterte dahil sa mga illegal na mga gawain. Kaya ito na, dumating na ang kinakatakutan ni Digong magkaroon na ng power dahil sekretary na nga ng DILG. Kung matuloy ito ay nako, talagang hahabulin talaga si Digong nitong si Trillanes. Kaya ito ang balita, courtesy sa atin ng ating kaibigang Sa Iyong Araw. Magandang pagka-explain ito ni Sa Iyong Araw, pero hindi pa natin tiyak hanggat hindi naproklama, hanggat hindi sinabi galing sa bibig ni PBBM na si Trillanes nga, Senator Trillanes, ang napipili or napipisil na magiging sekretary ng DILG. At kung magkakataon, napakalaking problema sa mga Duterte. So ito na, atin panoorin ang video courtesy ng Sa Iyong Araw. Usap-usapan, bulong-bulungan na ang dating senator Sani Trillanes ay ang susunod na DILG Secretary. Hindi ito magiging posible dahil meron pa siyang isang taon para may sakatuparan nito dahil siya ay tumakbo bilang mayor nung nakaraang eleksyon. Pero paano nga kung si Trillanes ang magiging DILG Secretary? Ano ang mangyayari sa mga Duterte? Ano ang mangyayari sa ating bansa? Halika, atin itong pag-usapan. Paano kung si Trillanes ang magiging DILG Secretary? May isang tanong na ayaw sagutin ng marami, pero sigurado pag nangyari ito, mababagong takbo ng bansa. Paano kung si Trillanes ang maging susunod na DILG Secretary? Akala mo simpleng appointment lang ito, pero teka lang, ang totoo, hindi lang ito basta posisyon. Ito'y kapangyarihang hawak ng buong PNP, mga mayor, gobernador, at mismo mga proyekto sa grassroots level. Pero anong mangyayari sa mga Duterte? Anong mangyayari sa Pilipinas? Hindi ito kwentong pang MMK, ito'y political earthquake waiting to happen. At dito na ang simula ng alon, Trillanes versus Duterte. So ito na nga ang sinabi ko mga kababayan, mortal na kaaway ni Digong, nemesis ng mga Duterte, walang iba. So ito si Senator Trillanes. Napaka na tao to, walang takot kasi kahit nga panahon ni Digong, administrasyon ni Digong, ay hindi niya kayang tukhangin si Trillanes Alam naman natin na PMA itong taong ito at merong grupo. Merong grupo, di ba? Gumawa nga ito ng mutiny noon sa panahon ba yun ni Cory, si Trillanes, di ba? Kaya pwedeng ito nga ang gawing DILG Secretary ni PBBM dahil talagang walang takot ito. Tawag nga dito ni Digong ay asong ulol Ang tawag ko naman ay Doberman. Talagang hahabulin ang mga nito, ang mga illegal na mga nagtatrabaho sa gobyerno na katulad nila Digong. Kaya ngayong impeachment case ni Sara Duterte ay pabuksan daw ni Trillanes yung joint account ni Digong at Sara na mayroong 52 billion pesos na laman. Nako, kapag nabuksan yan sa bangko ay wala nang isasagot pa. Bakit sasagutin pa? Kung ipapakita talaga ng bangko ang transaction at kung sino ang pumirma doon, di ba?
Kapag nakita pirma ni Sara at ni Digong, wala na. Game is over sa impeachment case ni BP Sara. At ano ba ang mga indikasyon yan, mga sinyalis? Of course, kapag nawala ang Queen at ang King ay nawala rin, ano pa ang gagawin ng mga duke at ng mababang ranggo, di ba? I-surrender na, di ba? Mga kababayan, kaya ito nga ang realignment ni PBBM ay dahil nga sobrang mabait ang kanyang administrasyon noon, ay dapat gawing mabangis. May nabasa ko na si Ping Lacson yata ang nag-advise kay PBBM na dapat baguhin na yung ugaling yan na sobrang pakisama sa mga Duterte. Kahit nga pinagmumura na siya, pinagsasabi na mayroon tayong bangag na presidente. Ay kung ako ang presidente tapos sabihin na ako'y bangag at hindi totoo, ay malilintikan talaga. Tatamaan talaga. Pero si PBBM wala eh. Diyan tayo medyo nagtataka ba ano bang klaseng to? Presidente, ikaw na nga ang powerful na tao sa buong Pilipinas eh. Tapos pinagmumura ka pa ng mukhang mga diba? Mukhang mas bangag eh, yung nagmumura sa'yo. Kaya dapat ilabas ang pangil. Diba? Kagatan na, diba? Kaya kailangan ni PBBM ng mga taong fighter ang tawag. Katulad ni Atty. Claire Castro, Senator Trillanes, sino pa nga ba na pwedeng ilagay dyan, di ba? Mga kababayan, dapat pumili si PBBM ng yung talagang mga kung sa club pa yung mga bouncer talaga, yung lumalaban para kakatakutan ng kanyang panggobyerno. Yun ang dapat ngayon eh, kasi kung bait-baitan ka, titirahin ka talaga ng mga kalaban. Alright, patuloy tayo sa video courtesy ng Sa Iyong Araw. Si Trillanes, isang dating Navy officer, senador at vocal critic ni Duterte. At maging ng kanyang mga pamilya, isipin mo biglang siya na ang boss ng mga pulis at lokal na pamahalaan. Pero hindi lang ito pagbabalik, isa itong pagbawi ng kontrol, pagbawi ng hustisya, at maaring pagbawi ng mga kasong matagal nang nalilimot. Anong mabubuksan? Kung hawak ni Trillanes ang DILG, maaring mabuksan ang mga iniiwasang kaso ng EJK na sangkot si Duterte at maging ang kanyang mga anak. Isang pa dito ang napakainit na argumento ni Trillanes laban kay Pulong Duterte. Maaari niyang ilantad ang mga opisyal na dati untouchable, mga mayor, mga police chief at mga alyado. Therefore, ang mga pro-Duterte LGUs magsisimulang kabahan kahit ang mga disangkot madadamay sa pagyugyog ng sistema. Ito talagang marami ang matatakot nito. Hindi lang mga Duterte, kundi yung mga galamay ni Digong. Kasi nga kahit panahon ni Digong, nung presidente si Digong, ay nandiyan si Trillanes kumakahol palagi kay Digong. Diba? Lalo na ngayon na hindi na panahon ni Digong, panahon na ni PBBM. Tapos kung totoong kukunin siya ni PBBM na secretary ng DILG, ay mayroon na siyang power, di ba? Mayroon na siyang sinasandalan na pader, which is ang gobyerno. Kaya pwede niyang habulin sila Digong sa magkakaya niya. Ikaya nga niyang habulin kahit na wala siyang sinasandalan noon di ba? Noong panahon ni Digong. Matapang talaga si Trillanes kasi kahit presidente pa si Digong noon ay binanatan niya na at pinapakita ang ebidensya sa Senado. Pero walang naniwala dahil majority of the Senate and Congress ay mga tauhan ni Digong. Pero ngayon na minority na lamang sila Digong sa Senado at Kongreso, so pwede na. Malaki ang tsansa na talagang may palabas ni Trillanes ang mga ebidensya, ang katotohanan na pinagsasabi niya noon sa panahon ni Digong, na sinasabi naman ni Digong na baliw si Trillanes, asong ulol na nag-iimbento ng mga kwentong
inimbento lang. Pero ngayon hindi na inimbento na kwento yan. Ang mangyayari ay lalabas na talaga ang katotohanan nito. At talagang malilipol eh. Malilipol ang pwersang kadiliman nito kapag si Trillanes na ang upo na sekretary ng DILG. Balik tayo sa ating kaibigang Sa Iyong Araw. At dito magkakaroon ng posibleng pagbaliktad ng gulong. Ang dating nagpapatawag ng mayor at general, ngayon baka siya na ang mapatawag, from kingmaker to the one on trial. Baka hindi lang simpleng political move ito, baka ito na ang simula ng pag-angat muli ng oposisyon. At dito magkakaroon ng tensyon, reforma o giyera sa politika. Hindi lang si Trillanes ang papasok sa DILG, papasok din ang takot sa mga opisyal na minsang pinaburan. Papasok ang presyo sa mga tauhang sanay sa utos ng iba, at papasok ang ideyang baka may pagbabago pala. Therefore, makakakita tayo ng posibleng reforma sa LGU, mas istriktong audit, mas malinaw na accountability. Ito ang pinagtataka ko mga kababayan. Saan kaya mapunta si Benhur Abalos? Diba? Ay papalitan siya ni Trillanes kung sakali. Ay ano naman ang ibigay na posisyon kay Benhur dahil si Abalos ay magaling din yan na tauhan ni PBBM. Merong track records na maganda at merong fan base. Maraming tagasunod si Abalos, si Benhur. Kaya yan pinagtataka natin na hindi naman pwedeng itapon yung si Benhur kung saan-saan. Bigyan talaga yun ng magandang posisyon. So merong swapping nito. Baka mapunta si Abalos sa ibang departamento, di ba? Hindi na DILG. Marami kasing saklaw itong DILG. Kaya magkaroon talaga si Trillanes ng ano dito, ng power na sinasabi na pwede niyang habulin sila Digong at iba pang mga katulad ni Pulong, di ba? Yung inaano ni Trillanes eh. Sa Senado si Pulong noon na isang membro ng Chinese Triad daw, sabi ni Trillanes. Kaya ngayon kung magiging ano yan, DILG secretary, ay pwedeng ibalik niya yung argumento, yung kaso na yan kay Pulong at baka matuluyan, di ba? Kaya nagiging ano eh, mga parang dragon slayer ang dating ni ano dito ni Trillanes kapag nagkataon. Sana ay magkatotoo itong mga chismis na umiikot ngayon sa internet na si ano nga ang napusuan ni PBBM, si Trillanes, na magiging DILG secretary. Alright, tapusin na natin ng video courtesy ng ating kaibigang Sa Iyong Araw. Pero ligtas pa ba ang mga luma? Kung lumalabag sa batas ay talaga namang kakabahan. Pero hindi lang sila ang apektado, tayong lahat maapektuhan. Ang direksyon ng anti-drug war, kapangyarihan ng barangay hanggang sa peace and order, babaguhin. So anong dapat abangan? Kapag naging DILG secretary si Trillanes, hindi lang ito issue ng posisyon, issue ito ng kapangyarihan, ng hustisya at ng pagbawi ng narrative. Therefore, ang tanong ngayon, handa ba ang Pilipinas sa isang DILG na may dugong rebelde? Handa na ba si Duterte sa isang gobyernong baka bumaliktad ang alas? Bumalik tayo sa tanong, paano kung si Trillanes ang maging susunod na DILG secretary? Ang tanong pala ay hindi lang paano, kundi anong mangyayari sa susunod? Have mercy, O God. Ayan, so yan ang medyo kinakabahan tayo dyan. Hindi lang tayo kinakabahan, kundi si Digong. Kapag nalaman to ni Digong ay talagang kakabahan sila eh. Kasi habulin talaga sila ni Trillanes dahil mayroon na itong kapangyarihan kapag magiging sekretary ng DILG. Alright, so kung magpaalam ng mga kababayan, maraming salamat sa palaging pagsubaybay sa ating channel at sa mga bago pa lamang nakabisita, at huwag kalimutan mag-subscribe. Just click that red button para palagi tayong updated sa mga bagong uploads. Hanggang sa muli, paalam.